No matter what it takes, even it will cost our lives. This is what you want from us, and Lord God, we surrender. Purify my heart, let me be as gold in precious silver. Purify my heart. May this be your prayer today. May this be the desire of your heart. Come on, sing with us. Purify my heart, let me be as gold. As we come into His presence, ask the Lord, purify. Let me be as gold, pure. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your This is our prayer. Holy, purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's desire, is to be holy. Set apart for you, Lord. I choose to be holy. Set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. Come on, lift your voice to God and sing. My heart's one desire is to be holy, is to be holy, set apart for
Praise God. Purihin po ang Panginoon. Good afternoon, good morning, good evening. Ano man po ang atin pong oras, kung anong oras man kayo nanonood ngayon, saan man pong panig ng mundo, gusto ko po kayong batiin ng isang napakagandang linggo na araw na ito na ginawa ng ating Panginoon. God is good all the time, and all the time God is good. This is Pastor Paul of Amazing Hope, and I hope that you are all doing well, no? Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ano man po yung ating po mga pinagdadaanan sa ating pong buhay, whether ito ay napakadilim, mabigat, ano man, gaano man katindi yung ating pong mga challenges sa buhay, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Gusto ko po kayong i-welcome sa araw pong ito, sa linggo pong ito, dahil ngayon po, September na, grabe, pambihira. Last week lang, pinag-usapan natin yung ating August series. Ngayon, grabe, we are entering into another series entitled Not Your Ordinary Guy. Ano nga bang ibig sabihin nito? Napaka-importante na sa ating pong mga Christian, sa ating pong mga mananampalataya, na extraordinary po yung ating pong pamumuhay. We need to be different to make a difference. Bakit napaka-importanting dapat kakaiba tayo? Sapagkat sa mundong ito napakatindi na ng mga nangyayari, and we Christians, kinakailangan po natin maging kakaiba sa kanila para magkaroon tayo ng difference, para magkaroon tayo ng tinatawag po nating impact. Pwede bang i-type natin sa comment section, impact? Gusto ko pong sabihin sa inyo, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, no? Hindi lang tayo nabubuhay para mag-make ng income, but to make an impact as well doon po sa ating po mga workplace. We live not just to make an income, but to make an impact. Sa mga estudyante po natin, sa mga nag-aaral, last week nagbukas yung ating school year, hindi lamang tayo nag-aaral kung mapasok sa school para for the sake na makapagtapos ng pag-aaral o matuto. Tayo ay nandun sa school to make an impact. Bilang mga Kristiyano, napaka-importanting maunawaan natin that we Christians exist, tayo po ay iniligtas ng Panginoon to make an impact sa ating pong family, sa ating school, sa ating workplace, sa ating business, sa ating community, at dito po sa ating bansa. Kaya lang ang problema, nakakalungkot na maraming Christian ngayon, naririnig na lang natin, nakikita na lang natin sila, pero hindi na natin sila nararamdaman. Pastor, pwede ba yun? Yung naririnig, nakikita na lang natin yung mga tao, lalong-lalo na yung mga Christians, pero hindi na natin nararamdaman yung impact nila sa ating buhay? The answer is yes. Pwedeng ikaw ay estudyante, pumapasok ka na lang sa school, pero hindi ka na nila ramdam. Pumapasok ka na lang sa work, pero hindi na nila ramdam yung pagiging Christian mo. Alam mo, isa sa mga very fulfilling, no, na sa buhay nating mga Christian, yung magising ka araw-araw na merong mga taong, alam mo, may mga taong excited na makita ka. May mga tao na handang yung gusto nilang makita ka sapagkat merong epekto, may positive impact, may significant impact yung buhay mo sa buhay nila. Lalong-lalo na ngayon sa social media, napaka-importanting maunawaan natin na hindi lang tayo gumagamit ng social media para, alam mo yun, para i-impress yung mga tao na ganito, ganyan, ito yung kinain ko, dito kami pumunta. Listen, sabi ni Dave Welles, sabi niya, don't use social media to impress people. Hindi para mag-impress, ipa-impress kung ano yung mga achievement natin sa buhay. We are called by God, nilagay din tayo sa social media ng ating Panginoon to make an impact to the lives of many people. At ang malaking katanungan, paano ba ako magkakaroon ng impact sa aking community, sa school, sa social media? Paano ako magkakaroon ng impact sa aking family bilang isang follower ni Christ? Now today, tonight, this afternoon, join me in our topic entitled High Impact Christians. How to make a difference. Paano ako maging high impact Christians? Paano ako magiging kakaiba sa aking classroom na halos pare-parehas na lang nagkokopyahan? Paano ako magiging kakaiba sa lahat ng mga katrabaho ko na parang pare-parehas na lang, sige na lang, parang negativity yung aking naririnig? Paano ko bilang isang Christian magkakaroon ng high impact sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking community? Kaya samahan niyo ko, no, yung pag-uusapan natin ngayon, high impact Christians, how to make a difference. Now, I want you to
join me with me and read with me sa libro po, sa Book of Matthew, chapter 5, verse 14, 15, 16. Yan. Pag-usapan po natin ito. Umpisahan natin sa verse 14. I'm reading it from the NIV. Sabi ng verse 14, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden." Sabi ng verse 15, "Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead," sabi ni Jesus Christ was speaking, "instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pwede bang mag-heart react tayo? Pwede bang i-praise natin si Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita? By the way, itong Book of Matthew na to were written by Matthew. At ito po ang nagsasalita po dito ay si Jesus Christ. Ito po yung sikat na Sermon on the Mount. Matthew chapter 5, 6, and 7. Meaning, Matthew chapter 5 through 7. Tatlong chapter po yan. Lahat po yan ay sermon ni Jesus Christ sa Mount. At isa po ito sa mga sinabi niya. Sabi niya, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden." Sabi sa verse 14. Perhaps, nung siya ay nagsasalita, merong hill o merong burol sa kanyang harapan na nagpapakita na merong liwanag, may syudad sa taas ng burol. Sabi niya, "Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house." Napaka-importante ng ilaw ng panahon nila Jesus Christ. Wala namang mga lights pa yan, wala namang mga kuryente pa yan, wala namang mga LED yan. Sa kanila talagang light talaga. Napaka-importante ng light. Now, ang malaking katanungan na pag-uusapan natin sa umagang ito, sa hapon, sa gabi, depende anong oras ka po nanonood. Coming from these verses, ano yung pwede kong matutunan na pwedeng magkaroon sa akin ng impact so that I can impact yung mga taong nakapaligid sa akin as Christians. Kinakausap ni Jesus Christ yung kanyang mga tigasunod na sabi niya, kayo yung mga ilaw ng mundong ito. At dapat meron tayong impact sa sanlibutan ito. Now, paano magkakaroon ng how to make a difference? Yan ang malaking katanungan. Simulan natin sa verse 14. Tignan natin, no? Sabi ng verse 14, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden." High impact Christians, paano kung magkakaroon ng impact sa aking community, sa aking school, sa aking family, sa aking relationship, sa aking church, sa aking business? Paano nila makikita? Paano nila makikita yung pagiging Christian ko? Yan ang pinupunto ng pag-uusapan natin sa punto pong ito. Number one, you need to clarify your identity. Everybody type that in the chat, clarify. Kinakailangan po i-clarify natin yung ating identity o yung ating pong pagkakakilanlan. Now, tignan nyo, notice nyo, pansinin nyo si Jesus Christ, dinedeclare niya, listen to this, notice that Jesus declares that this is something you already are. Ibig sabihin, yung dinedeclare ni Jesus Christ, ito yung something na ikaw na. Ayan, kinaklarify, sinasabi, dinedeclare ni Jesus, yung identity ng isang Christian. At isa sa pwedeng illustration para i-identify kung sino ka dito sa mundong ito, sinabi niya, "You are the light of the world." Ikaw yung ilaw ng sanlibutan ito. Napaka-importanteng maunawaan natin that as Christians, tayo po yung ilaw ng sanlibutan ito. Why? Because there is no spiritual light in the world except for Christians. Wala nang ibang pwedeng magliwanag sa mundong ito. Yung spiritual na pinag-uusapan natin, except for Christians. If you're a Christians, your identity is that you are a child of God. Number one, it is a God-given identity. Meron God-given identity yan. Sabi, you are the light of the world. Kinakailangan every Christians na maunawaan natin na tayo ay merong binigay na identity sa atin. And yung ating identity, tayo ay kay Kristo. Every Christian needs to know their God-given identity, who they are in Christ. Kasi marami pong mga tao ngayon, maraming estudyante, maraming kabataan, maraming mga young professionals, maraming mga family, maraming nanay-tatay, talagang they're just figuring out, paano ko isa sa buhay? Ano ba purpose ko bilang isang estudyante? Ano ba ang purpose ng buhay? Ano ba ang purpose ng pagiging nanay-tatay?
So akala lang natin kapag estudyante ka, mag-aaral lang, akala natin kapag nanay ka, magpapakain lang, magpe-prepare lang ng pagkain, magtatrabaho kapag tatay ka, akala natin ganun. So our identity is not rooted in Christ. Akala lang natin ganun lang ang purpose ng buhay. Kaya napaka-importante maunawaan po natin that our identity is rooted in Christ. Pwede ba pakitype sa comment section, in Christ? Christians, I want you to know that our identity is rooted in Christ. Kaya later, sa John chapter 8, tingnan natin saglit tong chapter 8 verse 12. No, sabi niya, later in one of his talks, Jesus said to the people, sabi niya, si Jesus Christ ang sasalita, I am the light of the world. So, sabi niya, ako ang liwanag ng mundong ito. Pero sinasabi sa Matthew, sinasabi ni Jesus Christ, you are the light of the world. Ano ibig sabihin nun? Ito ibig sabihin. So if you follow me, sabi ni Jesus Christ, you won't be stumbling through the darkness. Kapag ka sinusundan mo ko, since na ako ang liwanag, nakakita ka na ng tao na nasa dilim, na brown out, tapos merong flashlight. Uy, ilawan mo naman yan. Buksan mo naman yung kandila. Buksan mo naman yung flashlight mo. Kasi alam mo, kapag ka meron kang flashlight, alam mo kung saan ka maglalakad. Hindi ka mapapatid, hindi ka matitisod, hindi ka madadapa. Kaya maraming Christians, maraming tao ngayon ang nadadapa, natitisod, at hindi nila alam kung saan sila papunta kasi nga magulo at madilim ang mundo. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, I am the world, o I am the light of the world. So if you follow me, you won't be stumbling through the darkness. Kung sumusunod ka lang sa akin, hindi ka na matitisod pa sa kadiliman. Why? For living light will flood your path. Yung buhay na liwanag, imagine mo yung rendition nito, will flood your path. Grabe. Baha ng liwanag. Kitang-kita mo. Indeed, pinapakita lang ng verse na ito that Jesus Christ is the source of light. So therefore, we can conclude, si Jesus Christ ang light of the world. Kaya nga, but as followers of Christ, we reflect. Pwede mapakita sa comment section, reflect. Bilang mga follower ni Christ, nire-reflect natin yung kanyang liwanag. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, you are the light of this world. Kaya tayo naging ilaw ng sanlibutan ito kasi yung mga sumusunod sa kanya, reflection ng liwanag ni Christ. Kagaya ng araw po, if you're going to study sa science, no, alam nyo ba na ang buwan ay wala naman literal na ilaw? Alam nyo ba that moon has no light of its own? Wala naman talagang liwanag yung buwan. Pero basta pag nakikita ko sa gabi, nagliliwanag, yes. Meron siyang liwanag, but listen to this, it reflects the light of the sun. Scientifically explained na ang liwanag, wala naman, o ang buwan, o moon, wala naman siyang sariling liwanag. Ba't may nakikita tayong paggabi maliwanag? Nire-reflect lang niya yung ilaw na galing sa araw. In the same way, tayong mga Christians, kaya tayo nagliliwanag sa mundo kasi reflection tayo ng liwanag ni Jesus Christ, who is like the sun. Sun, S-U-N. Si Sun, yung S-O-N na si Jesus Christ, ay sun. Inalintulad natin sa S-U-N, tayo yung mga moon. Sa makatuwid, kung wala si Jesus, forever tayong nasa dilim. Kaya pansinin mo, ang buhay ng isang estudyante, ng isang tao, ng isang mag-aaral, ng isang family, na wala si Jesus, parang laging nasa dilim. Hindi alam ang gagawin, hindi alam ang purpose sa buhay, akala nila kumita lang, mag-aral lang, pero hindi nagkakaroon ng impact ang kanyang buhay kasi wala si Jesus. Kaya yung pinipresent ko po sa inyo, yung sinishare ko po sa inyo ngayon, it has nothing to do with yung religion lang. Although importante po ang religion, lalong-lalo na po yung religion natin na Christianity, but what I am speaking and talking to you right now, what I am promoting right now, is Jesus. Going down to earth, restoring kung ano yung naputol na ugnayan ng Diyos sa tao, at nag-o-offer siya ng relationship because our God is a relational God. Sa makatuwid, kung wala kang Jesus Christ, habang buhay kang nasa dilim. If you want to be the light of the world, you need to have a personal and intimate relationship with Jesus. Una, maunawaan ninyo, may God-given identity ang mga Christian. Pangalawa, it is an obvious identity. Sabi nga sa verse 14, you are the light of the world. A city on a hill. Pag sinabing hill, burol. Nakakita naman kayo siguro sa internet, yung chocolate hills. Yan, mga burol yan. Meron daw syudad sa taas ng burol na hindi mo maitatago, cannot be hidden. Why? Obvious yan eh. Kaya napaka-importante as Christian, we should be an obvious Christian. Don't keep it a secret. Hindi kayong secret agent na Christian.
Huwag mo sasabihin na Christian ako dito ha. Hindi nila dapat malaman. Naks, sa school ko, dapat hindi nila malaman na Christian ako. Dapat cool lang yung nagpapamasaya, pero dapat hindi nila malaman na Christian. Hindi eh. Gusto ko sabihin sa'yo na sa school, sa trabaho, hindi dapat nila malaman na Christian ako kasi pag nalaman nilang Christian ako, baka asarin nila ako, baka i-persecute nila ako. Baka pagka nalaman nilang Christian ako, baka sabihin, ay, yung ano ba yan? Yung alive, alive. Oh, malis ka na dito. Banal, banal ka. You see? Be an obvious Christian. Pakita mo sa comment section. Obvious. Ang tanong, obvious ka ba sa family mo, sa loob ng bahay? Baka naman hindi ka obvious. Obvious ka ba sa loob ng workplace? Baka naman hindi ka obvious sa community. Sa mga friends mo, alam ba nila na Christian ka? Don't be a secret agent Christian. Kaya nga sabi ng Bible, city, syudad sa taas ng burol. Alam section, defense and safety. Yan. Imagine niyo sa isang burol, malaking burol ito, tapos merong city. Eh di sa gabi nagliliwanag yun. Kasi wala naman sila mga poste ng Meralco, pero pambira may mga sindi-sinding mga kandila yun. So nag-o-offer ito ng greater defense and safety para yung mga tao sa taas makita nila kung saan yung danger in case na may lulusob sa kanilang mga ibang nation o ibang mga sundalo. Alam nila kung saan sila pupunta for safety. Kaya nandun yung burol. Now, ang tanong, paano maging ano? Paano ang pagiging isang disciple ni Jesus Christ na inihalin tulad sa pagiging isang city on a hill? Bakit inihalin tulad tayong mga Christian sa isang lungsod na nasa taas ng burol, sa isang city, sa isang city na nasa top of the hill? Ano ibig sabihin nun? Anong illustration nun? Sabi you are the light of the world, ng buong mundo. Bakit? Ano ibig sabihin nito? We should not allow our surroundings to define our identity. Listen to this very carefully. We should not allow our surroundings to define our identity. Listen, if you're a Christian listening to me right now, listening to Pastor Paul, your identity is in Jesus. Ang mundong ito, didiktahan ka na kapag estudyante ka. Dapat ang identity natin sa ganito sa mga K-pop. Yung sinabing masama. Kaya lang kung doon na yung identity mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, yung ideology mo, yung prinsipyo mo, then you are having a wrong identity. Dapat ganito yung identity natin sa workplace. Dapat matikas, dapat ganito. Dapat nagmumura. Dapat nanonood ng masama. Dapat 10 girlfriend. Dapat madamot. Dapat nananapak. You see? Do not let your surroundings, your culture, your friends to define your identity. Because first and foremost, I want to be clear with you, your identity is in Jesus. We are born to make an impact. Pakita ulit natin sa comment section, I am born to make an impact. I was born to make an impact. Sige nga, kaya ba natin i-type yan dyan? I was born to make an impact. Kaya napakahalaga na linawin natin ano yung iyong identity. Yung identity mo, hindi mo kukunin sa mga nanonood, napapanood mong social media influencers. Yung identity mo, hindi mo siya kukunin doon sa favorite mong cartoon character, kahit gaano pa kagaling o kapogi. Yung iyong identity, hindi mo siya pwedeng kunin doon sa favorite mong basketball player o favorite mong businessman or even yung favorite mong pastor. Our identity must not be rooted in human beings. In any achievement, our identity must be rooted in Jesus. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Kasi hanggat hindi mo nakikilala kung sino ka, kung ano-ano lang gagawin mo sa buhay mo at sa ibang tao. Nasubukan niya na ba yon? Yung isang tao, hindi niya alam kung ano purpose niya, kung ano identity niya, kung ano-ano lang ginagawa sa buhay. Ganito, pinag-aaral, hindi nag-aaral. Nagtatrabaho, kung ano-ano ginagawa sa trabaho. Nagkaroon ng pamilya, parang buhay binata. Kung ano-anong ginagawa nila sa buhay. Kaya ang nangyayari, nasasaktan yung ibang tao, naapektuhan yung ibang tao. You see, napakadilim na po ng mundo. Whether gabi o madaling araw o tanghaling tapat, hindi literal, kundi figuratively speaking, our world is so dark. Bilang Christian, ipakita naman natin yung ating mga galawan. Listen to this very carefully. Our good deeds as Christians must be obvious to this dark world.
Yung ating mga mabubuting gawa. Kung ikaw ay estudyante, maging mabuti kang estudyante. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging mabuti kang trabahante. Kung ikaw ay negosyante, maging mabuti kang negosyante. Kung ikaw ay isang anak, maging mabuti kang anak. Kung ikaw ay isang magulang, magpakabuti kang tatay or nanay para paniwalaan nila, makita nila na obvious Christian. How to make a difference? Number one, we need to clarify our identity. Our identity is in Christ. I am a child of God. My calling is to become, my identity is to become a child of God. My calling, my duty, on its stand, ilalagay daw sa isang stand, and gives light to everyone in the house. Kasi nga, unang panahon, madilim. Kaya pansinin mo kapag ka brown at ano unang hinahanap? Ang unang hinahanap, ilaw. Kaya sabi niya, walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos tatakpan na ng takalan. Sa ibang version, iba naman mangkok. Sa halip, sabi ng Bible, ilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. So ano po yung number one? Clarify your identity. If you want to be a high impact Christians, kung saan ka man nilagay ngayon ng Panginoon, if you want to make a difference, significance sa iyong place kung saan ka man ngayon nilalagay ng ating Panginoon. Number one, clarify your identity. Clear dapat sa I'm a child of God. Sa isip, sa salita at sa gawa, dapat Christian ako. Pangalawa, cast your influence. Uy, ano ibig sabihin ng cast your influence? Pag sinabing cast, ipakalat mo sa ating Christian life. Gusto ko maunawaan ninyo mga kapatid na kung gusto mo magtagumpay bilang Christian, kung gusto mo magtagumpay bilang isang negosyante, isang estudyante, gusto mo magtagumpay bilang isang tatay, isang nanay, napaka-importante. Dapat magaling kang mag-catch, sumalo ng vision, sumalo ng learning, sumalo ng word, and at the same time, mag-cast. Hindi ka lang basta naka-receive, dapat alam mo rin kung paano magbigay. Pastor, ganito lang po kasi ako eh. Isa lang po akong hamak na estudyante. Isa lang po akong hamak na tatay. Isa lang po akong hamak na small business woman. You see, naalala ko tuloy sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Pag sinabing ripples, yung maliliit na alon. Nakakita ka na ba nun? Sabi ni Mother Teresa, hindi ko kayang baguhin ang mundo, pero kaya kong bumato ng isang maliit na bato, ng isang bato, across the waters, at magkikreate ito ng mga maliliit na mundo o na alon. Sinasabi lang dito ni Mother Teresa, sinasabi lang na bilang isang individual, hindi man natin completely matransform ang mundong ito. Hindi mo matatransform yung Amerika, nandito ka sa Pilipinas. Hindi mo matatransform yung Mindanao kasi nandito ka sa Luzon eh. But still, yung ating mga small efforts, yung ating mga maliliit na mga ginagawa, yung mga small actions natin sa nanay natin, it can make a difference. Yung maliit mong action, yung simpleng pagbibigay ng pagkain, ng konting tulong sa mga mahihirap, it can create significant impact. Yung pagtulong mo nga lang sa classmate mo eh, na walang baon eh. Yung pagtulong mo nga lang sa katrabaho mo eh. Yung pagtulong mo nga lang sa kapitbahay mo eh. Significant impact na magkikreate ng small waves, and someday, magkakaroon sa kanila to ng alaala na tinulungan ako nitong Christian na to, and someday they will help. Pasasalamatan nila ang Panginoon dahil sa ginawa mo. Ulitin ko, cast your influence. Ipakalat mo naman yung influensya mo. Influencer ka. Lahat tayo at some point of our lives, lahat tayo, we are influencers. Kaya lang, dalawang klase ng influencers. Either influencer sa sa positive way or sa negative way. Napaka-importante na maunawaan natin ito. I want you to listen to this very carefully. First, kinakailangan make it deliberate. Oy, big word dyan. Pag sinabing make it deliberate,
Sasadyain. Kinakailangan kung gusto mo maging effective kang Christian, sinasadya. Pwede bang pakitype sa comment section sinasadya? Sabi ng verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand. On its stand. Ay, sinasadya, hindi pwedeng itago. Dapat isadyain yan. Alam ko, ang tagumpay natin bilang Christian, if you want to make an impact sa community, sa school, sa family, sa work, sa business mo, you need to make an impact. Ang tagumpay bilang isang Christian, sinasadya. Imagine mo naligo ka. Sinasadya o hindi? Sinasadya. Kumain ka. Hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Hindi, sinasadya mo yon. Lahat ng bagay, sinasadya. Whether ikaw ay nakasuntok, whether ikaw ay, alam mo yon, 99.9, sasabihin ko sa inyo, sinasadya yan. Whether ikaw ay nagrebelde, sinadya mo yan. Whether ikaw ay nag-negative, whether ikaw ay nagmura, sinadya mo rin yan. You see? Ganun din pagdating sa tagumpay natin bilang isang Christian. Sinasadya po manalangin. Gusto ko manalangin, kaya lang gusto ko yung nagugulat ako tapos napapapray ako. Hindi po totoo yun. Ang prayer life na lumalagbo ay produkto ng sinasadya na pagpipray. Ang ating pagpunta sa church, sinasadya yan. Kaya yung iba, hindi, wala po time eh. Hindi. Kaya ka walang time kasi hindi mo pinipiling magka-time sa church. Kasi kung meron kang time, kung gusto mo talagang pumunta, pag gusto, pakitype sa comment section, pag gusto yan, may paraan. Pag ayaw, yan. Maraming dahilan. Kapag gusto mong umatin ng live group, sinasadya rin yan. Hindi, wala po kasing time, sinadya mo. Kasi kung gugustuhin mo, sasadyain mo. Devotion, pag gusto mo, sasadyain mo eh. Training, pag gusto mo, sasadyain mo eh. Yung pagpapatawad, sinasadya din yan. You see? Para maging effective, ang isang, nakakita ka na ng solar panel, uso na ngayon yan eh, kaya may mga nakakatipid sa kuryente. Kaya nakakatipid sa kuryente, yung iba, kasi nagpapakabit sila sa bubungan nila ng solar panel. Ini-expose nila yung solar panel na ito sa init ng araw para makakuha ng energy para yun yung gagamitin nila sa loob ng kanilang tahanan. Ini-expose para nagiging kagamit-gamit. Ang tanong, ini-expose mo ba yung sarili mo bilang isang Christian? Expose ka ba sa school na Christian ka? Expose ka ba sa trabaho na Christian ka? Expose ba sa community na Christian ka? Expose ba sa nanay at sa tatay mo kaya hindi naniniwala eh? Kasi hindi ka nagpapakabait eh. Simpleng pagmamano, hindi mo magawa sa nanay sa tatay mo. Paano may expose na Christian ka? Simpleng pag-I love you, simpleng pagsusuri, hindi mo magawa. Paano may expose na Christian ka? Sa business, paano may expose na Christian ka? Puro ka pandaraya sa negosyo. You see? If you want to make an impact, expose dapat yung good deeds natin bilang mga Christian. Why? Kasi kapag ka-expose, kapag ka-deliberate, kapag ka sinasadya mo ang isang bagay, merong positibo o negatibong mangyayari. Sadyain mo manggulo, may negatibong mangyari. Sadyain mong magbago ng buhay. Sadyain mong tumulong, meron din positibong mangyayari. Kaya pangalawa po, make a difference. Verse 15, sabi it gives light to everyone in the house. Merong impact doon sa mga tao sa bahay yung liwanag. Ano ibig sabihin ng make a difference? Make a difference, have a significant effect on a person situation. Yan ang ibig sabihin ng make a difference. Meron ka dapat significant effect, positive effect sa buhay ng isang tao. Now, tanungin ko, kung mababanggit ang pangalan mo sa school, anong maalala nila sa'yo? Naalala ko nung high school ako, naging magka-classmate kami ng kapatid ko na si Joshua. Every time na nababanggit yung apelido ng Balgos, dalawa effect. Isang napakatalino, yung kapatid ko, laging tumatakbo ng SSG ng student council. Balgos na matalino, masipag, at saka matataas ang grade. At saka Balgos na maloko, basagolero, palaaway, at lasinggero. Yan yun. Ngayon, kung tatanungin kita, anong klaseng impact ang pwedeng masabi ng tao nakapaligid sa'yo kapag nakatalikod ka na? You see? Make a difference. Gumawa tayo ng mga bagay na magkakaroon ng positive impact sa community natin. Sabi nga ni Pablo sabi niya, never underestimate the difference you can make in the lives of others. Step forward. Reach out and help. This week, reach to someone that might need a lift.
This week, hanap tayo ng mga taong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na ngayon sa ating local church na ito, sa Amazing Hope Marikina Campus. Meron tayong mga taong gustong tulungan, yung mga taong kinakailangan ng peace, ng joy, kinakailangan ng Diyos, kinakailangan ng kaligtasan. This week, reach out someone that might need a help, lift. Baka kinakailangan na mag-invest tayo sa kanila ng time. Yung simpleng pag-invite dito, malaking tulong yun sa kanila. Yung simpleng pag-invest sa kanila ng something na may impact sa kanila kapag natulungan sila, i-ensure natin na masasama natin sila. Kasi napaka-importante mga kapatid na tumutulong tayo. Invite natin yung mga tao dito sa online church. Online na nga minsan, kaya natatamaran pa natin eh. Kasi wag natin isipin kung gaano karami pa yung mga taong kailangan ng tulong. Sabi ulit ni Mother Teresa, never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Classmate mo, nanay mo, tatay mo, kung sino yung pinakamalapit sa'yo, invite them to church. I challenge you. Lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon. Tag someone. Itag natin sila next week. Napakaganda ng isi-share ko. You see? Sabi niya, neither do people light a lamp and put it under bowl. Alam niyo sa yung word na bowl, no? Sa Greek, ang salita niyan, ibig sabihin niyan ay modios. Ito ay isang Roman measure for dry goods na nagko-contain ng 16 sextari. Equivalent yan sa 8.75 liters. Almost 2 gallons yan ng round mineral water container. So imagine niyo ganun kalaki yung ikino-cover, imagine niyo na ng balde. May balding kino-cover. Ibig sabihin pagka kinoberan yung kandila, bukod sa hindi na magliliwanag, mamamatay yun, walang hangin eh. Kaya ang isang tao na inaalaw yung mga nagtatakip sa kanya para hindi magliwanag, namamatay. Hindi man physically but literally nawawala yung pangarap, nawawala yung apoy na pag-serve kay Lord, nawawala yung kanyang desire na makapag-share ng Word of God. Kaya kung tatakpan ng bowl, yung bowl, kung tatakpan ng bowl yung lampara, mawawala ng effect para sa mga tao na nakapaligid. Asan yung ilaw? Ba't tinakpan? Ba't ang dilim? You see, mamamatay yung liwanag. Nawa malaking tanong ko sa inyo ngayon, ano yung tumatakip at pumapatay ng liwanag mo? Maaring iba sa atin pinatay na ng pride yung liwanag mo. Hindi ka nagpapatawad. Marahil pinatay na ng sobrang busy sa trabaho yung liwanag mo. Na hindi ka na to the point na nakakapag-life group, hindi ka na nakakapag-share ng Word of God, wala ka ng time sa pamilya mo dahil sa busy. Yung iba naman school, pinatay na ng eskwelahan. Hindi ko sinabing masama yung school. Pero nagiging masama siya kapag hindi natin nababalanse. Hindi na tayo nakakapag-serve. You see? Hindi na tayo nakakapag-share. Puro na lang aral. Wala na yung mga dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Money. Pwedeng maging bowl ang money. Yung ating mga pag-aalala, yung mga relationship. Maraming tao nung una on fire kay Lord nung single na nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, namatay yung apoy. Why? Pinatay. Sinakluban ng relationship yung apoy. Kaya hindi na nakita. Wala nang effect. Asa na si Ba't di na nagliliwanag? Ba't di na nagsaserve? Ay, natakpan na po ng bowl. Malaki po kasi yung pinantakip niya eh. Tsaka maganda. Yung iba naman money. Yung iba naman sin. Tinakpan na ng kasalanan. Dinaganan ng kasalanan yung liwanag. Kaya namatay. You see? Kaya kung yung presensya mo doesn't make an impact kung ikaw ay nandyan pa, kapag ka-absent ka na, ano difference nun? Hindi ka naman nila kilala. Wala ka namang impact sa buhay nila. If you want to make a difference, influence other people using the Word of God, influencing them, yung ilaw na kay Kristo. Keep smiling, keep shining, mga kapatid. How to make a difference? Number 1, clarify your identity. Pangalawa, cast your influence. Ipakita mo, pakita mo sa comment section, ipakita mo. Pangatlo, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds. Sabi niya, ganoon din naman, dapat yung iyong ilaw nakikita ng mga tao para makita naman nila yung kabutihan mo. At para papurihan naman nila yung ating Panginoon. Pangatlo, check your intention. Ay, check mo naman yung intention mo. Ano ibig sabihin nito, Pastor? First, bakit kinakailangan i-check yung ating intention?
Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Simple lang. Number one, to show your good deeds. Para ipakita, bakit kinakailangan ka magliwanag? Para ipakita, number one, to show your good deeds. Para ipakita yung mga mabuting gawa. Sabi ng Bible, that they may see your good deeds. Teka lang, pastor. Eh sinasabi ng Bible, kung gagawa yung kanan mo, wag mo na sabihin sa kaliwa. Sabi pa nga sa Bible, di ba, kapag magpipray, wag nga daw sa maraming tao, dapat sa kwarto. Paano yung sinasabi ng Bible na secret lang? Secret lamang dapat yung paggawa ng mabuti. You have to realize, ang nagsabi nun si Jesus Christ. Ang nagsabi rin ito si Jesus Christ. So, hindi kinokontradict ni Jesus Christ yung statement na kinakailangan lang niya ng proper context. Ito yung sinasabi ninyo eh. Ito yung Matthew chapter 6. Basahin natin saglit. Sabi ng verse 1, Watch out, don't do your good deeds publicly. Teka lang. Sabi dito, don't do your good deeds publicly. Pero sinabi sa Matthew chapter 5 verse 16, pakita daw, dapat expose. Dito dapat hindi. Ano ibig sabihin doon? Napaka-importante ng proper context when you read the word of God. Tuloy natin. Huwag kang gagawa ng mga mabubuting bagay publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. Verse 2, when you give to someone in need, kapag nagbigay ka daw sa isang tao na nangangailangan, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets. Noong unang panahon kasi paggagawa yung mga Pharisees ng kabutihan, eh meron pang trompeta talaga, as in talagang parang yung sa mga ibang politiko na talagang meron pang banda, blowing trumpets in the synagogues and streets to call the attention to their acts of charity. Huwag mo daw gawin yun. Paano yun? Paano yung pagka yung ibang tumutulong? May context. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi ni Jesus Christ sa chapter 5, publicly gawin, i-expose nga yung mabuting gawa. Pagdating ng chapter 6, huwag daw ipakita. Ano ibig sabihin? Ulitin ko, context matters. Verse 4, tapusin natin. Verse 3 pala, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Kapag nagbigay ka daw, huwag mo nang paalam sa kaliwa mo kung ano ginagawa ng kanang kamay mo. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. When you pray, ito pa, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. Kapag nanalangin, wag daw public. Paano yan? Si Jesus Christ nagpray din publicly. Ano ibig sabihin nun? Di ba bago nga siya kumain, nagpray pa nga siya publicly bago niya ipamahagi yung pagkain? Bago siya gumawa ng milagro. Prayer yun na. Ano ibig sabihin niya? Kinokontra na yung sarili niya. Pakinggang maigi. Tuloy natin. Verse 6. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Kaya lang, pag sabi ng verse 16, yun, pag sabi ng verse 16 ng Matthew chapter 5, in the same way, ayan na, let your light shine before men, that they may see your good deeds. Dito sa chapter 6, sabi, wag. Pagdating ng chapter 5, umatras lang. Sabi niya, let your light shine before men that they may see your good deeds. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Nagko-contradict ba? No. The key here is, listen to this, motive is the key. Kung ang motibo mo ay magyabang, wag mo nang ituloy. Kung ang motibo mo para magyabang, magpipray. Okay ba yung prayer ko? Oh, Father in heaven. Ganda ng pronunciation. Kung yun ang motibo ng puso mo, wag ka na mag-pray publicly. Hindi sinabi ni Jesus Christ na wag mag-pray publicly kasi mismo siya nag-pray publicly. Meron siyang pinag-pray, nagumaling, may pinag-pray siya para dumami yung pagkain. Ano ibig sabihin nun? Kino-correct lang ni Jesus Christ yung mga wrong practices ng mga hypocrites, ng mga Pharisees, Sadducees, and even ng mga tao noong unang panahon na ginagawang isang bagay para makapagyabang. Hindi rin sinabi na wag nang ipakita yung mga tulong mo, okay yon. Lalong-lalo na kung may mga donors sa labas na kinakailangan makita nila. Saan napunta yung dinonate namin? Kasi sabi sa Bible, na. Pero kung magpo-post ka para ipakita sa mga donors at sa ibang tao na kaya nyo rin po ito, ang key dito, hindi sila nagko-contradict. Ang key is motive. Pakitype nga sa comment section motive.
Walang masama magpakita. Basta yung motibo mo to glorify God at para sabihin sa tao na buhay si Lord, na tumutulong si Lord. Hindi yung para sabihin, ang galing-galing ko. Yung pagka may ginawa yung kaliwa, wag nang ipaalam. Pwede sa mga ibang context, pwedeng ipaalam for accountability purposes. Sinasabi lang nun, huwag ka na magyabang, iba kasi mayabang eh. Ang key, motive is the key. Check your motive. Sinasabi ni Jesus Christ, kung ang motibo natin ay to share the goodness of God, go, pakita mo para makilala nila kung sino si Jesus. Kaya lang, we have to obey. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Sinasabi ni Jesus Christ, let your light shine before men that they may see your good deeds. Kaya do not underestimate yung little spark, because little spark, listen to this, little spark can start a wildfire. Yung maliit lang na spark, pwede mag-umpisa ng sunog. So ano po yung point number 1 natin? To show your good deeds. Bakit kailangan i-check yung intention? Ano ba intention mo? Ba't tumutulong ka? Para makilala ka o makilala si Lord? Para makapag-share ka ng gospel o makapag-share ka ng yung ano mo, yung business mo? You see? Second, bakit kinakailangan i-check yung intention? Ang intention dapat natin para ipakita yung kabutihan, hindi para magyabang. Pangalawa, kaya tayo nag-check ng intention kasi gusto natin mag-glorify si God. To see God glorified. Pwede ba pakita sa comment section? God be glorified. Bakit? Sabi sa verse 16, no? And praise your Father in heaven. In the same way, let your light shine before men. Inuutosan tayo ni Lord na gumawa ng mabuti, na yung reflection ng kanyang karakter. Kaya nga ang objective natin, di ba? Christ-likeness. Para makita ng tao yung kabutihan ng Diyos and praise, para purihin. Listen, the chief end of a man is to glorify God. Every time that, kaya nga may Soli Deo Gloria tayong tinatawag eh, sa five solas eh, ng Reformation eh. The chief end of man is to glorify God. Lahat ng ginagawa dapat natin for the glory of God. Bakit tayo nag-aaral for the glory of God? Bakit tayo nagtatrabaho for the glory of God? Bakit tayo nagninegosyo for the glory of God? Bakit tayo nagpapamilya for the glory of God? Bakit tayo nag-girlfriend, boyfriend para maramdaman lang natin na we are loved? No, for the glory of God. Kasi kapag mayroon kang relationship tapos hindi naman nakaka-glorify kay Lord, masarap lang sa emosyon, baliwala, you are missing the mark. You see? Ulitin ko, the chief end of man is to glorify God. Kaya ka gumagawa ng mabuti para ang Diyos ay maluwalhati. Kaya don't be afraid to shine if your intention is to drive people to thank God. Yung drive mo is, gusto ko makapag-invite sa church, gagawa ko ng mabuti, gagawin ko lahat ng magagandang effort para mapakilala ko sa kanila si Jesus Christ. Para mapapurihan nila si Lord. That's good. Tuloy mo yan. You see, every day, there are about 1,440 minutes. That means we have 1,440 minutes daily bilang opportunity to make a positive impact. Don't be afraid to shine. Why, Pastor? Because there is always someone who needs your light. In conclusion, let me end this with verse 14. Sabi ng verse 14, you are the light of the world ng mundong ito, ng sanlibutan ito. A city on a hill cannot be hidden. Pastor, ako magkakaroon ng impact, estudyante lang ako. Pastor, magkakaroon ako ng impact, ordinaryong empleyado lang ako. Pastor, magkakaroon ako ng impact, ordinaryong mamamayan lang ako. Ano namang sabihin na sino ba naman ako compared sa iba? Compared sa iyo, Pastor, compared sa mga kilalang artista, compared sa mga kilalang social media influencer, maibahagi si Jesus Christ because you think na napakaliit mo. Sabi ni Dalai Lama, ganda nito, sabi niya, anyone who thinks that they are too small to make a difference has never tried to fall asleep with a mosquito in the room.
Sobrang liit ang tingin mo sa sarili mo, edi imagine mo pambira kung gaano kalaki tingin sa'yo ng lamok. Yun lang yung ibig sabihin yan. Tignan mo kung gaano kalaki ang tingin sa'yo ng lamok. Malaki. Kaya huwag mong titignan yung sarili mo na maliit. Because ang identity mo, kasama mo ang ating Panginoon. Yung small things na gagawin mo, it has a big impact sa tao. Yung pangangamusta, mangamusta ka ngayon. Yung pag-i-invite, yung pag-pray mo lahat sila. Can I pray for you? I-comment mo. O kaya, i-chat mo sila. Can I pray for you? What can I do? What can I pray for you right now? Hindi mo alam kung ano magagawa ng isang simpleng private message, pagbisita, o pangangamusta sa isang kaibigan na posible na dumadaan sa matinding depression. Let me end with this. John 8:12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Kung susunod ka lang sa akin, hindi mo na kailangan maglakad pa sa kadaliman. Why? Because you will have the light that leads to life. Meron kang buhay na papunta o meron kang liwanag na napapunta sa buhay. Sino yung buhay? Si Jesus Christ. Sino yung liwanag? Si Jesus Christ. Meaning, sa lahat ng proseso ng ating paglalakbay, kasama natin ang ating Panginoon. Kung gusto mo magkailaw, kapatid, kuha ka sa main source. Let me close with this. Kuha ka sa main source. Jesus is the ultimate source. Gusto mo magkailaw sa school, bilang ikaw, light of the world, gusto mo maging, if you want to make a difference, a positive impact, a godly impact, sa loob ng yung eskwelahan, sa loob ng yung campus, sa loob ng company, sa loob ng yung community, sa loob ng yung tahanan. Ask the main source to give you light. Follow the main source. Jesus is the ultimate source. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito, sa araw na ito, sa tanghaling ito, sa hapong ito. Panginoon, kung sino man po dito ang nangangailangan ng liwanag mo, siya ay desperate for your light. Kung ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito at sobrang dilim na ng pinagdadaanan mo, sobrang discouraged ka, sobrang dapan-dapa ka, sobrang gulong-gulo ka sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo, let me tell you this. You came at the right place and at the right person. Jesus is the ultimate source. Jesus is the right person that can help you right now sa kadilimang pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung ano yung mabigat, matinding pinagdadaanan mo ngayon. Something confusing, something threatening, something frightening, something na nakakapagbigay sa'yo ng doubt, something na nagbibigay sa'yo ng pain. Jesus is the ultimate source of light. Gagabayan ka ng Panginoon. Just surrender your life to Him. We have a problem. The problem is we are all sinners. That's the bad news. Ang good news, kapatid, may solusyon. At ang solusyon, nagpadala ang ating Ama ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tubusin ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng sangsinukoy. Sino man daw ang nanampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If you want to surrender your life to Jesus as the ultimate source of your life, ultimate life, sabihin mo lang, Lord, I surrender my life to you, and from this day on, I wanna grow. Lord, gamitin mo itong church na ito, gamitin mo itong online community na ito for me to grow in my Christian walk. God, I need you. I need you by my side. I love you so much. Lord, kung matagal naman na itong Christian pinagpipray ko ngayon, some of you matagal ng Christian, and you need to be delivered from something that has been holding you for so long. Father, I pray for deliverance right now. Lord, I pray yung gumagapos dyan sa taong yan, pagliwanagin niyo po siya. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, bless your people. Bless your church. Bless everyone na nakakapakinig ngayon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe, napakaganda po ng ating message, no? For the month of September, not your ordinary guy. Itong nakikinig sa akin ngayon, kung talagang Christian ka, you're not an ordinary guy. Why? Because Jesus is your identity.
Christian ka, anak ka ng ating Panginoon. At isa sa mga magagandang ugali ng ating na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay ang isang anak ng Diyos ay generous. Yan. Dadako po tayo sa ating pong pagbibigay. Nandiyan po yung ating pong GCash number. Yan po, yan dito po sa ating screen. Pwede nyo pong i-scan, pwede nyo pong kunin yung number na nandyan, yung GCash number na yan. Ilagay nyo lang po kung ano po yung allocation na yan. Tithes po ba yan, offering, or donation. You can give it. Nakakasiguro po kayo na yung inyo pong ibibigay ay magagamit po natin yan for the expansion of the kingdom of God sa patuloy po natin pag-ooperate ng mga sermon series na ito. Lagay nyo lang po dyan, scan nyo, at meron po dyan yung ating online usher, yung ating pong church. Ilalagay po dyan sa comment section yung number, pwede nyo pong i-copy and then paste nyo sa inyong mga GCash application. Mga kapatid, napakalaking tulong ng inyo pong pagbibigay. Hindi po sa amin lang, kundi sa inyo. Why? Because pinagpapala ng Diyos ang taong marunong magpala, lalong-lalo na ng kanyang simbahan. This is Pastor Paul na nagsasabing, love God, love people. Amazing hope. See you, amazing people of God. See you again next Sunday for another amazing worship experience virtually dito po sa ating pong local church. God bless. Continue to make disciple and continue to love God and love people. Bye-bye.